allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung ganon, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo, bawal yon, magagalit yung ating BEI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. Pero sa social media, pinaalis na sa polling precinct ang dalawang watcher na videohang nagsishade ng balota ng ilang botante sa Abra. RJ Comelec Chairman George Erwin Garcia, kakatuwa ng dalawa dahil walang karapatan at hindi otorisado ang mga watcher na maging assister ng isang presinto. Tanging mga miyembro lamang ng electoral board ang maaaring mag-assist. Kung walang kasamang isang botante na senior citizen, may kapansanan o illiterate. Paliwanag ni Garcia, isang election offense kung may ginawang irregularidad sa loob ng presinto. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang pwedeng parusa. Nagkasalubong ng minor problems sa automated counting machines ng ilang mga polling precincts dito sa Cebu. Sa Careto Elementary School, nagkaroon ng problema sa mga ACM bunsod ng paper jam dahil sa dumi mula sa ink. Ngunit agad naman itong naresolba matapos itong linisin. Habang sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City, umabot naman sa 30 minuto na natigil ang botohan matapos na nagkaroon din ng paper jam ang ACM. Sa Kabuhan, wala namang mga malalaking problema na nakasalubong ang mga botante maliban na lamang sa matagal na pagpipila upang makaboto. Sa ibang dago naman, nabulabog ang mga residente ng sitio Kabukugan, barangay poblasyon sa bayan ng Sibunga, Cebu, nang bigla umanong pinaulanan ng bala agad dalawang lalaki na nakasakay ng motorsiklo nang sinasabing mga lalaking sakay ng four-wheeled vehicle. Naaresto ng Sibunga Police Station ang dalawang lalaki kung saan ang isa sa kanila ay isang security inspector ng isang security agency at ang isang Bernard Dayday na isa umanong Army Reservist at nakuha mula sa kanila ang 9mm pistol at iba pa ang mga kalibre ng armas at umami naman sila nang sa kanilang aaga mga baril at ginamit nila ito bilang self-defense. Habang ang sasakyan naman na kanilang kasama na sinasabing sinakyan umano ng mga politiko ay nakuhanan ng long firearms at iba pa ang mga uri ng baril at pera na aabot sa higit sa 200,000 pesos. Patuloy ngayong inaalam ng Sibunga Police Station kung may kaugnayan nga ang naturang pamamaril sa eleksyon. Nagpapatuloy pa rin na dumaragsa ang mga botante sa kani-kanilang mga polling precincts dito sa General Santos City at karatig na probinsya sa Sarangani, gayon din sa Pulumulok South, Cotabato. Naging maayos naman ang botohan sa karamihan sa mga presinto na nagsimula kaninang umaga kung saan unang dumating ang mga PWDs, senior citizens at mga buntis alas 5 ng umaga hanggang sa sinundan na ng iba pang mga botante pagsapit ng alas 8 ng umaga. Sa kabila nito ay merong ibang polling precincts na nakaranas ng glitch gaya ng paper jam, ang automated counting machine, gaya ng clustered number 63 sa New Society Central Elementary School, Barangay Apopong, Jansan, at meron pang dalawang paralan sa syudad ang nakaranas ng parehong sitwasyon at gayon din ang Pulumulok Central Elementary School. Ang isa sa nakitang problema ng mga electoral board dahil sa aberya ay ang manipis na papel ng balota na napakasensitibo kung saan kahit masulatan lang ito ng kaunti at mahulog ay hindi tinatanggap at iniluluwa ng machine. Ngunit sa huli ay naayos sa problema at nahanapan ng paraan para maipagpatuloy ang pagboto ng mga botante. Sa ngayon, nakakaranas
Nakaranas ang General Santos City, Sarangani Province at Pulumulok South Cotabato ng mainit na panahon at nabatid na may mga security forces na nagbabantay sa bawat paaralan at meron ding mga nag-a-assist sa mga botante para sa May 12, 2025 National and Local Midterm Election na matatapos mamayang alas 7 ng gabi. Yeah. Nung lumabas yung resibo, tumugma naman ang resibo doon sa kanyang balota. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen, tiningnan nila sa screen yung election return, yung resulta ng halalan, binalikan nila yung ballot number 9. Ang lumabas sa ballot number 9, sa halip na si Mayor Ching Plaza, ay si Ching Plaza for Mayor at yung 9 councilors, ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 councilors. So paano nangyari yon? Siyam na councilor lang ang binoto niya, bakit naging 12? At kaalyado ng isang team. Kumaga, 12-0. At 13-0 ito, 13-0. 0 ang kalaban. Oo. So, napag-alaman ko na sa Butuan, it's been like that for 4 terms. 4 terms na yata na palaging 0 ang kalaban. From mayor all the way down to konsehal, which is statistically improbable. Ano na po ang update diyan sa complaint ni John Lee sa malaking dayaan sa atin sa Pilipinas? Unang-una, Claire, balikan muna natin para ma-refresh ang ating mga kambayan dito sa story ni John Lee. So, no May 6, nagkaroon po ng final testing and sealing sa precinct number 240 in Barangay Santo Niño, Butuan City. So, si John Lee is the accredited poll watcher of Mayor Ching Plaza. Ang kandidato doon, pagka-mayor, ay si Mayor Ching Plaza, yung dating inappoint ni President Duterte as PISA Director General ng Philippine Economic Zone Authority. Director General siya dati dyan. Si President Duterte ang nag-up talaga sa kanya. So, ngayon tumakbo siyang mayor ng Butuan City. So, kasama sa kanyang linya dyan, yung mga kaibigan ko, nandyan si Pastor Tiwakin, and then, ang kalaban naman ay si Lau Fortun. So, si Ching Plaza ay may 9 na konsihal. Si Lau Fortun ay may 12 konsihal. So, kumpleto yung Lau Fortun. So, eto na. Nung umaga ng May 6, pumunta si John Lee doon sa kanyang presinto na na-assign sa kanya. And then, ang binigay sa kanya ay test ballot number 9. Kasi po, mga kababayan, sa final testing and sealing, 10 test ballots ang iti-test nila. So, yung 10 test ballots na yan, i-distribute yan. So, sige, mag-shade kayo kung ano-anong i-shade niyo dyan ng mga kandidato. And then, titingnan natin sa resibo. So, ang sa kanya is test ballot number 9. So, ang binoto niya ay si Ching Plaza plus yung 9 councilors. Yeah. Hindi pwedeng mangyari na lahat ng konsyal ng isang team mananalo, lahat ng konsyal ng isang team matatalo, and for 4 consecutive terms. Yes. Ito na ngayon, nakita nila doon sa election return. Ito yung resulta ng election. Na yung test ballot number 9, si Lau Fortun ang lumabas. Ang 12 councilors, sa halip na, iyan yung complaint ni John Lee. Yan yung complaint niya sa COMELEC. Sa electoral board. So, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 councilors. Ang actual na binoto, si Ching Plaza plus 9 councilors ni Ching. Kumbaga, both street siya sa Plaza Team Plaza, bagong Butuan. Kasi yung kabila naman, 1 Butuan. So, eto na. After nung test ballot number 9, binigyan uli siya ng isang test ballot number 10. Yung test ballot number 10. At sinabi ng electoral board, sige, iboto mo yung dalawa. Si Ching Plaza, saka si Lau Fortun. So, tinest nila. So, ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Fortun, dalawa. I expected overvote yan. Tapos, kasi isa lang man ang iboboto mo for mayor. Tapos yung konsihal, yung 9 na konsihal ni Ching Plaza ang binoto niya. So true enough, paglabas ng election return, ng resibo, nandyan sa kanyang complaint, sa kanyang salaysay, official na salaysay niya, pero yung bahan niya yan, mga kababayan, makikita nyo naman.
Ang lumabas ay tugma naman sa kanyang balota. Si Ching Plaza at si Lau Porton naging overvote. So overvote yan sa resibo. And then, yung konsyal na siyam ni Ching Plaza ang lumabas doon sa resibo. Now, tiningnan uli nila sa election return for test ballot number 10, ang lumabas, hindi overvote. Hindi na overvote, naging Lau Porton na plus 12 councilors. So ngayon, declare, mga kababayan, mapipinpoint natin kung saang punto tayo dinadaya ng makina. Tulad na ng sinabi ko, ang daya nasa loob ng makina. Nasa loob ng makina. In this case, sa Miro machine. Sa sistema ng Miro. So, mapipinpoint mo using this official statement ni John Lee, yung kanyang salaysay, na at ang balota pag pinasok, lalabas yung resibo, tutugma. Pero the moment magbilang ang makina doon, papaguhin niya. So yun yung sa election return. Iba na. So ulitin ko, ang point of inflection ng dayaan, ay hindi sa balota at sa voter receipt. Magtutugma yan. The moment ipasok ang balota at lumabas yung resibo, magtutugma yan, pero pag binilang na ng makina yung boto, iba na ang iboboto niya. Iba na ang bibilangin niya. So, yung election return, that's a cheated document. Based on sa kanyang sinabi, sa official statement ni John Lee, the election return becomes a cheated document. A document that bears a falsity. It's false. So kahit pa i-transmit mo yan sa munisipyo, i-transmit mo yan sa Comelec server, i-transmit mo yan sa transparency server, tutugma yan. Dahil isa lang ang source nila, niyari yan sa loob ng makina sa presinto. So, everywhere, kahit saan mo ibato yan mo yan sa munisipyo, ibato mo yan sa Comelec, ibato mo yan sa transparency server, cheated na yan. Dinaya na yan. So, doon pa sa makina, doon ang daya. It is something na hindi natin nakikita. And that's what people must know. Kasi, there is, ito, mga kababayan, declare. Tinawagan kita, pinakiusapan kita kung pwede i-post kasi nga, binorgor ako. Tinanggal nila ako sa Facebook 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. That's how insidious that George Garcia is. Because he wanted to please his boss, si Lisa Marcos. So, nakiusap ka ako kay Ate Claire na kung pwede ipalabas na hinahunting ng kapulisan at ang Comelec si John Lee the following day. Kasi binulgar ko, actually nangyari yun June 6, di ba? Ate Claire, June 6. May 6. May 6 pala, May 6, sorry. Natanggap ko, nangyari yun May 6 ng umaga. Na-report sa akin May 6 ng gabi. Natanggap ko yung document na binigay ko sa iyo, Ate Claire, yung pinapakita natin alas 2 ng umaga ng May 7. Ito mga documents na to. Ito, yan. Natanggap ko yan alas 2 ng umaga May 7 kasi nung last na nag-usap kami alas 10 ng May 6 ng gabi, ang sabi ko, hindi ako magsasalita kung wala akong evidence na paghahawak. Dapat may ebidensya akong paghahawakan. Kasi alam ko naman, ang Comelec, ang sindikato sa Comelec, ang sindikato ni George Garcia, lilinawin ko yan, is after my head. Hindi nga lang nila ako mapinpoint kung saan nila ako titirahin kasi so far, malinis naman yung mga pinalalabas kong dokumento. It can stop in court. So, natanggap ko yan alas 2 ng umaga ng May 7. Pero hindi galing kay John Lee. Hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan. Iba. Yung mga concerned naman. Hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan, Ate Claire. Ibang tao nagbigay sa akin. Ibang tao. Pinadala 2 a.m. Kapalo ang isa 4 a.m. 4 a.m. Ibig sabihin, hindi natutulog yung mga tao doon because they were so concerned. Takot sila sa nangyari na, nung na-discover it. Well, they discovered it by chance. So, the following morning, dahil may telephone number dyan, may pangalan, may pirma, kinontak ko si John Lee at naka-English ko yan eh. So, I translated it back in Cebuano because Butuan is Cebuano and I speak Cebuano. Ito, example to doon sa kay Congressman Villapuerte. Kasi nag-forum kami sa Green Hills sa Club Filipino noong Friday. Ikwento ko na lang to as an updated. And dito tayo mag-doon sa example. So,
inimbitahan ako ng media forum doon sa Club Filipino sa Green Hills sa Friday kasi nga sinisigawan ko na si George ng Wednesday. So siyempre na-attracted naman sila, sige punta ka dito. So pumunta ka doon. Ang nandun ay one of the panelists I was one of the panelists. One din si former COMELEC chairman Winnie Monsod. Si Christian Monsod, si Winnie ang asawa. Si Christian Monsod, who is also one of the framers of our 1986 Constitution. A person I really greatly respect. So, nandun din yung Lente, nandun ang NAMFREL, nandun ang PPCRB. Although mga kakilala ko to sila lahat, itong representative ng si Atty. Sirito, si Dr. Arwin, si Marcor Acol sa NAMFREL, kakilala ko yan sila lahat. So, nung pinag-present ako doon, it's in my YouTube account. Nilagay ko yung video na yun. 1 hour 23 minutes ata. So, pinag-present ako doon. Ang pinakita ko muna yung transmission. So, tinanong ako ni Christian Monsod, ni Chairman. Sabi niya, may pinakita kang ebidensya. Nabago ba ang resulta? Sabi niya, yung transmit at yung election return. Sabi ko, as far as the congressman is concerned, yun lang ang chinek ko, nagtugma. But as for the rest of the candidates, hindi ko na chinek. Kasi interesado lang ako as congressman. Sabi niya, walang daya doon. Sabi niya yun, walang daya doon. But you cannot say that because isa lang ang tiningnan ko. I did not look at the president. Imagine, president, vice president, 12 senators, congressman, governor, vice governor, sanggunian. Marami yan. Isa lang ang tiningnan ko. So yung akin lang, as far as I see, walang discrepancy. Pero I cannot say for the rest of the candidates. Ito na. Hindi siya kumbinsido doon. But nung dumating na ako doon sa kay Congressman Villapuerte, yung pinakita ko na binawasan si Congressman Villapuerte ng makina ng 200 at dinagdagan si Congressman Bordado ng 200, ito tanong niya, ilan pa boto ni Villapuerte sa election return? So, akala niya hindi ako prepared. Meron ako slide na hindi ko pinakita doon sa video. Hindi ko pinakita yun sa video. Kaya sinabi ko, marami pa ako dyan. Hindi buo yan, yung 1 hour and 47 minutes. Hindi yan buo. Tinago ko pa yung iba pa. Kasi, banggaan kami ng COMELEC, meron pa akong mga pasabog na iba. Something they are not probably aware. So ito na. Pinakita ko sa screen. Sabi ko, ang boto po ni Congressman Villapuerte ayon sa makina ay 11,000. Sabi niya, ilang boto ni Villapuerte sa recount, sa tribunal, HRD? Sabi ko, 24,000. Sabi niya, 24,000 ang boto doon sa balota. Sabi ko, yes, ito yun. Ang boto sa election return na sinabi ng makina, 11,000 lang. Sabi niya, o binawasan si Villapuerte ng 13,000. Sabi ko, yes, 13,320 votes. 99 machines. Nagkonsabo yung 99 machines na yan. Binawasan siya ng 13,320 votes. Tapos ang kalaban, dinagdagan ng 7,780 votes. Tapos sabi niya, ito ang tanong ni Chairman Monsod. So, sino nanalo? Nanalo ba si Villapuerte? Sabi ko, yes sir, tingnan mo sa baba. Panalo dapat si Villapuerte ng 737 votes. Ito yung kasong na-flip ang resulta dahil dinaya ng makina. Wala na siyang nasabi. Wala na siyang nasabi. After the forum, nilapitan niya ako. Sabi niya, sorry if I had to ask hard questions. Sabi ko, sir, it's all right with me. I'm prepared. Yeah. So, napakita ko talaga yun. Imagine, chairman na yan ng COMELEC, ha? A very well-respected chairman ng COMELEC, a very well-respected framer of the Constitution, 1987 Constitution, Christian Monsod. So, napakita ko sa kanya. Ito yung example na si Villapuerte dapat ang nanalo ng 737 votes. Klinit ng makina. Pinaligtad ng makina, 99 machines pa lang ang pinag-usapan natin. At ito, Ate Claire, mga kababayan, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Palaging sinasabi ng COMELEC, hindi nadadaya yan dahil may random manual audit. Okay? May random manual audit. May ino-audit namin yan. Nandoon ang NAMFREL, nandoon ang Lente, nandoon ang PPCRB. Ito patunay ko sa inyo. Kung totoo ang random manual audit
ng COMELEC pagkatapos ng halalan. Inu-audit nila, binibilang nila uli. 700 precincts out of 100,000 precincts or 93,000 precincts. So, 93,000 precincts, magpili sila ng 700. Bibilangin nila uli mano-mano. Ito ang tanong ko. Kung nandun ang lente, nandun ang PB survey, nandun ang NAMFREL, nandun ang COMELEC, bakit hindi nyo nahuli yung dayaan sa distrito ni Congressman Villaperte? Yep. In 2019. Yun lang. Oh, ayan. Epektibo ba ang random manual audit? Hindi. Hindi epektibo ang random manual audit ng COMELEC. Ito, pag pinabubulaanan ko na sa inyong harapan. Nandoon ang COMELEC, nandoon ang lente, nandoon ang NAMFREL, nandoon ang PB survey, mga kaibigan ko yan. Pero, nahuli ba nila ang 99 machines na nagkaltas ng 13,000 votes kay Villafuerte at nagdagdag ng 7,708 votes kay Bordado? Nahuli ba? Hindi. In 2013, yung lumabas yung digital line, nag-random manual audit din tayo. Nahuli ba? Hindi. Sino ang nakahuli? DOST.